Nagiging target na ngayon si Giannis ng mga blunder sa NBA dahil siya ang tinuturong dahilan kung bakit winave na lang basta si Damian Lillard. Kasi dati, siya rin ang tinurong dahilan kung bakit inalis yung dating head coach at pinalit si Doc Rivers. Ngayon naman, sinasabing kinonsulta siya ng team para kay Damian Lillard sa possible decision nila. Pero hindi nakialam si Giannis na sa dulo sinabing hindi naging masaya si Giannis nang bigla na lang winave ng management si Damian Lillard para makuha nila si Miles Turner. Na ngayon, 4 na big man ang meron sa Bucks, si Giannis, Turner, Kuzma at si Bobby Portis. Wala silang point guard or veteran point guard or Dame level point guard. Wala din silang legit number 3 player. Merong magagamit na small forward pero hindi katulad ng nasa ibang team. Si Kuzma hindi naman legit number 3 kundi nasa number 4. Meron pang aayusin ang Bucks sa lineup nila. Interesado rin di umanong ibalik ng Milwaukee si Malcolm Brogdon para ma-fill up yung iniwan na point guard position ni Damian Lillard. Isang trade ang sinusubukan ngayon ng Milwaukee Bucks. Si Jonathan Kuminga mapupunta sa kanila at ipapalit ng Bucks si Kyle Kuzma papuntang Warriors. Kaso hindi pumayag ang Golden State dahil hindi nila gustong kapalit si Kuzma. Parang ang gusto ata si Garrett Trent or kaya si KPJ. Baka magsapakan lang si Draymond at si Kevin Porter Jr. doon. Si Kuzma, build talaga ang contract niya pang trade dahil nasa 22 million to 20 million pababa yung setup. Kaya nung binigyan siya dati ng kontrata ng Wizards, alam na agad na iti-trade dahil pababa yung kontrata na yon. Magsasama pa sa Bucks. Kaya nung binigyan siya ng Wizards ng kontrata, alam nang iti-trade agad siya at napunta nga ng Milwaukee. Yung Bucks pa magsasama ng isang first rounder para makuha lang si Kuminga. Siya kasi yung isa sa legit number 3 na pwedeng isama sa lineup ng Bucks kasama si Giannis. Sabi nga ni Coach Steve Kerr dati, ang plano niya gawing malayani si Kuminga kaso naging malatanasis kasi binabangko niya. Base kay Bobby Marks, isang team na lang ang makakapagbigay ng gustong kontrata ni Kuminga na hindi sila mamumroblema sa tax. Ito yung Brooklyn Nets. Meron silang MPJ doon na nasa trade block din naman at hindi rin naman papayag ang Nets na sila ang kukunan ng draft picks or sila yung magbibigay. Based pa sa mga report, ang gusto kasing kapalit ng Golden State kay Kuminga, isang young player or rotational player at least isang draft picks. Ang Golden State gusto nila ng role player na magagamit sa lineup nila plus future asset. Tapos si Kuminga gusto naman maging star player kaya hindi magkasundo rin yung dalawa, baliktad. Base pa doon, gusto rin kasi makuha ng Golden State yung katulad ni Derek White. Ito kasing gustong maging kapalit ni Kuminga, si Derek White talaga. Wala naman traction kung willing ibigay ng Boston si Derek White papuntang Golden State pero merong mga report. Merong nasa 28 to 34 million dollars si Derek White. Papasok yun sa payroll ng Golden State kung gamit ang sign and trade nila na perong pang exception. Kung mas malaki ang ibibigay ng Boston kay Kuminga kontra sa kontrata ngayon ni Derek White. Isa pa, wala pa si GP2 at wala din si Kevon Looney sa lineup ng Golden State. So mahihirapan ngayon si Kuminga na makakuha ng gusto niyang kontrata dahil sabi na nga ni Draymond Green yung second tax apron natatakot yung ibang team hindi dahil sa tax kundi dahil sa restriction. Napatupad kasi yon under kay CJ McCollum, ang president ng Player Association. Yung Celtics ayaw na rin magkaroon ng restriction dahil si Tatum wala ng 1 taon. Lagpas pa rin sila sa second tax apron ngayon. Sinabi rin naman ng Boston na kaya nila binitawan si Porzingis at si Holiday dahil sa tax apron. Yung mga core player nila nawala at possible mag-tank ang Celtics next year. Kahit si Anthony Simons na nakuha nila sa trade, baya dito kay Drew Holiday willing din i-trade ng Boston mawala lang sa tax. Hindi naman basta ibibigay ng Boston si Derek White na hindi malaki yung kapalit. Dati, kinuha ng Celtics si Derek White sa San Antonio. Ang kapalit niya si Josh Richardson, Romeo Langford, 2022 first round pick ng Celtics at 2028 first round pick na swap. Since tumating siya ng Boston, naging championship caliber ang Celtics. Unang taon nakapasok ng finals, ikatlong taon championship. Steady na guard pa rin itong si Derek White at missing piece player siya sa isang contender na team. Siya yung kailangan ng isang team na nasa contention, nasa playoffs. Gaya ng Denver, Minnesota, Miami, Clippers, Sacramento, gaya na rin ng Dallas. Wala pang signing or trade ngayong off-season na nangyayari katulad ng kay Caruso,
Derek White dati na napupunta sa isang contender na team. Baka si Holiday i-trade din sa isang team na kailangan ng isang defensive guard dahil nasa trade rumor siya ngayon.